What's up, mga kabalitaktakan? Yay! Namiss ko yung intro na yun. Namiss ko yung intro na yun. Namiss niyo ba kami? Sagot? Wala. Mali. Walang sagot. Hindi ka matutuloy. So, nung last episode, again, nag-comeback kami and medyo serious yung topic namin kaya hindi kami nag-intro sa Joshua. Pero ngayon, since masaya ang topic natin at ang event for today's podcast kasi Mother's Day! Happy Mother's Day, everyone! Everyone! Sa lahat ng mga Munting ina. Mga tanging ina nating Lahat. Anyway, ayun nga. Bakit nga tayo nagtipon-tipon? Ngayon. Ayun. Pagtitipon Hindi. pa lang. Again, before anything else, I also want to greet again everybody, lahat ng klase ng ina. Kasi hindi lang naman siya yung mga taong nanganak, kung hindi yung mga taong minsan nag-aruga lamang sa atin. Right now, nung lumabas yung article, honestly, last year pa lang nagsisimula na siya yung nagiging concerning issue nung sa PSA, yung Philippine Statistics Office mismo, is yung about sa nagde-decline na daw yung birth rate. We? Oh my gosh! Bilang sa inang mga nganak. So, hindi ka sure. So, yun. And then, let me, na lang din, quote din, yung mismong sa naging ng Philstar din yung last April 15, na sinabi nga nila dun is yung average daw nung children Filipino who have Filipino women who have their lifetime has dropped to a record low to 1.7. Kasi yung last time na nag-drop daw ito is noong 1993. And then right now, but that was 4.1. And then right now, nag-drop siya to 1.7. Yung replacement daw nito is yung 2.1 na sinasabi nila. Kaya parang nababothered sila dun sa nagiging idea kasi ang tinatanong nila, paano na yung magiging new generations kung hindi na, kung walang susunod. But let's be honest, ang dami nga nagiging term right now from the millennials going to the Gen Z from that point na mas dumarami na daw yung nagsasabing mga kababaihan na pag tinanong mo sila, kailan ka balak mag-anak? Kailan mo ako balak bigyan ng apo? Nagsisimula yan nga from your own family. And then pag may mga nagiging madalas pag may reunion. Pag nagtatanong nga sila, di ba, usually ang una nilang greetings, may boyfriend ka na ba? Para lalo sa isang babae. May boyfriend ka na ba? May partner ka na ba? Ang tagal niyo na ng partner mo 7 years na kayo, 6 years na kayo. Ba't wala pa rin kayong anak? Kailan niyo plan magpakasal? Di ba? Yun lagi yung tanong. Tsaka naalala mo no last year, kasi 'di ba last year nung Mother's Day, nag-release din kami ng Mother's Day episode. Yes. Tapos isa sa mga TAC members natin is single. Single siya. Kasi nagpakita tayo ng iba't ibang Uri ng babae. So, isa sa mga members namin nagsabi na yun yung parang nakaka-off kasi palagi siyang tinatanong kailan ka mag-aasawa. So, Women's Month natin. Yes. Hindi naman lahat ng babae gustong magkaroon. Diba? Kaya nga, di ba, yung parang sinatanong nga nila, yung parang, ano ba usual lagi yung sagot? Hindi, wag muna. Hindi pa ako ready Madalas, ang dami nilang reason. Pero, ang tanong lang kasi doon, or minsan, madalas, sinasabi, ayoko talaga. Kaya yung nagiging point dito is yung idea na, is it really concerning yung nagiging thought na ng mismong karamihan ng tao sa new generations from the late millennials going to the Gen Z? Dahil iba na yung nagiging thinking nila sa pagbuo ng family. Kasi meron din nag-release ng category na ang nagiging thinking ngayon is 35 years of age. Doon pa lang nila nare-realize na gusto nilang mag-settle. Settle pa lang yun. Settle pa lang. 'Di ba? Sa pag-partner. Mas nauuna nga ngayon yung idea kung
mas binibigyan na nga ngayon nila ng thinking yung pagli-live-in kaysa muna sa pagpapakasal din eh. Di ba? Tsaka mas na-normalize na ngayon yung parang ano. Ewan ko, siguro sa hirap kasi ng buhay, parang mas na-normalize na yung walang anak. Tsaka yung late mag-asawa. Kasi mas gusto ngayon ng generation na parang career-wise, meron muna silang ma-achieve sa buhay nila. Tsaka ano tayo, usually, sabi nga nila, parang nagiging international na rin yung nagiging thinking natin in terms of work kasi hindi na ko kontento na yung mga tao sa isang trabaho na lang. Eh, totoo naman, let's be honest. Katulad Sa ng muling hirap ng usapan na buhay. sa hirap ng buhay ngayon, sa hirap ng pagkita ngayon, hindi na ko kontento. Kaya nga, di ba, nagulat ako, meron palang tinatawag na DINK, which is double income, no kids. Para sa isang dalawang mag-partner. Or minsan, kahit sa single person lang siya, na mas ang priority niya is makaipon muna. Tsaka ang daming mga ano ngayon, may mga naririnig na ako na may mga threshold na sila. For example, may mga friends and mga titas ako na naririnig na kapag sumusweldo ka ng, let's say, 40,000 a month, wag mong isipin na magkaanak ka kasi sa 40,000 na yon wala ka pang... Kulang pa sa'yo yun. Sarili mo pa lang yon. So, kapag ka mag-aasawa ka or magkakaanak ka, dapat times 5. Ganon, may mga threshold na sila kasi pag nag-anak ka below doon sa threshold na yon para sa sarili nila, ha, parang ano, hindi mo mabubuhay yung pamilya mo. Ngayon nga, gusto ko itanong to eh. Nagiging selfish ba yung generations ngayon? Or mas aware lang sila, especially yung mga kababaihan natin, sa bigat ng term na babae? Siguro for me, coming from a family na... Akala ko, Siguro for me, Kanina ko pa siya... kinabahan ako, bro. akala ko. Hindi. Okay. Hindi, kasi alam niyo naman, di ba, sila mama at papa, ano sila, late 30s Yeah, na yeah. sila nag-asawa. So, Wait lang, parang, may kapatid ka ba na babae? wala. Lahat kayo lalaki? Lahat kami lalaki. So parang, Oh. yung kwento kasi before ni Ama, saktong-sakto siya sa topic natin tonight. Parang inaalala ko siya, yung pinakakwento ni Mama. Parang, nung bata daw siya, nasa late 20s pa lang siya. Mga 25 or something like that. Tinatanong na siya ng mga tita, tito, lolo, lola, kailan ka mag-aasawa? So parang sa point ng buhay niyang yun, parang ayaw niya pa daw. And nung time na yun, parang yung biological clock or parang yung thinking ng persons at that time, ng matatanda, pag 25 ka na, sobrang tanda mo na. Parang Grabe yung mag-asawa. buti binanggit mo yan. Grabe yung yung pagpapahalaga nung all generations or yung mga naunang generations sa biological clock na tinatawag sa kababaihan. Oo, so parang 25 pa lang siya noon pero parang ang thinking na noon, sobrang tanda mo na. Parang patapos wala na sa kalendaryo yung age mo, so kailangan mo na mag-asawa. So parang ang thinking niya noon, ayaw niya. Hindi naman sa ayaw niya mag-asawa, kumbaga parang sobrang hilaw pa daw niya na parang ayaw niya makulong. Ayaw niya makulong sa bahay kasi ang thinking daw talaga noon nung panahon niya, ang babae sa bahay lang talaga. Mm-mm. So, ayaw niya makulong sa setup na ganon. Parang gusto niya pang mag-venture out. Sabi niya nga, buti na lang ganon din yung mindset niya. Hindi siya nagpakain sa sistema nung panahon na yon. Kasi na-enjoy niya yung pagkadalaga niya. Yun yung sabi niya sa amin na okay lang na late na ako nag-asawa. Parang hindi niya iniisip noon na magkaanak or parang magkaasawa. Parang on the back of her head, parang hindi niya naman sinasabing ayaw niya. Parang hindi niya tinatanggal sa isip niya na magkakaanak siya in the future. Kumbaga, at that point, parang ang gusto niya lang, ma-enjoy niya yung freedom niya. So, nung mga bata kami, kwento niya sa amin palagi na nagpapakita siya ng pictures niya, ng dalaga pa siya. Tapos, ibang-iba sa pagkakakilala namin sa kanya kasi Bilang mother na. bidang mother na, pero parang buting asawa na siya. So parang stay-at-home mom siya. So hindi mo makakita sa kanya yung parang naglalaboy sa labas, makikipagkwentuhan or anything like that.
pakikipagkita sa mga kaibigan, parang yun yung ganap niya before. Tapos parang nasa point na siya ng life niya na pinasok niya na yung yung motherhood. Kumbaga parang okay lang sa kanya na parang hindi naman sa nakulong. Kumbaga parang okay lang sa kanya na eto na siya ngayon kasi nadaanan niya naman yung yung pagkadalaga niya, which is sinasabi niya sa akin parang observation niya lang. Parang yun yung nagiging daw ng mga bata ngayon. Mas bata sa kanya na siguro na-realize din nung mga generations ngayon na yung thinking na ayaw magpakulong dun sa freedom na yon kasi parang sobrang niya na, luxurious niya na in a sense na aware na yung tao. Although, nung time nga na yun, parang may binanggit si Ama na parang in recent years pa lang tinanggal sa, well, predominantly Catholic naman tayo, di ba? Parang, yung mga matatanda sa kanila, ayaw daw na tanggalin yung word na obey dun sa word na something, sa vows ba yun? Basta parang, pa sa kanila yun, sa time nila, parang sobrang bad or parang bakit daw tinanggal yung word na yon, bakit daw ang babae parang hindi na mag-o-obey doon sa asawa niya. So kumbaga as time progresses, parang nakakita niya na mas naging empowered din yung mga kababaihan na mas bata sa kanya kasi yung mismong sistema ng Nababago henerasyon na rin. from her generation to younger generations, nag-iba na rin yung mindset. Kasi before, di ba, nung mga kapanahonan nila, may mga stereotypes na kapag nanay ka na, tas asawa ka na, dapat nasa bahay ka lang, di ba? Oo. Hindi ka dapat magtatrabaho, may mga ganun. Tsaka, actually, parang at this moment, sa age group nila, parang nakapansin kong ganun pa rin yung sistema. Kumbaga, hindi lang nila ma-imply or ma-implore sa mga bagong generation na ito dapat yung gagawin mo. Pero sa kanila, sa age group Yun pa rin. nila, ganun pa rin yung nangyayari actually. Break question. Ilang taon si mama mo nung nagkaroon? First boyfriend niya si Tito? No. Wow, Hindi. ang ganda Meron naman naman. ni Tito. Pero yung time na nakilala niya si Tito, ilang taon siya? O ilang taon silang 20. nag-date muna? 2 taon. 2 taon. Kasi, part yun eh. I don't think kasi mag-work yung relationship. Shift. Kung, sorry. Single kasi. Ow! Hindi, I don't think kasi mag-work yung relationship kasi unless naiintindihan nung kapartner mo yung mindset or yung thinking na gusto mong mangyari or yung navivision mo sa sarili mo. Kasi sometimes, di ba, kung for example, ikaw, may gusto kang abutin, may gusto kang marating, may gusto ka pang i-achieve at all, kaya hindi mo pa muna kino-consider. And yet, yung partner mo, tapos niya na ma-achieve yung gusto niya i-achieve eh. So, ang gusto niya, gawin na yung gusto niya. Yung tipong magkaroon na ng sariling pamilya, magkaroon na ng ganito, and yet, hindi niya magawa kasi inaantay ka niya. Kaya nga sometimes, di ba, doon nagkakaroon ng pukol-pukol na problema. Kasi nagsisimula yung problema na hindi nagkakaintindihan na hindi naman pala tayo tugma eh. Hindi naman pala tayo pareho ng gustong landasin eh. So, yun yung nagiging point eh. Kaya nga, nag-support si father or there was a time na talagang siya na mag-build na tayo ng family. Actually, ang subaybay namin yung courting stage nila kasi parang uso nun yung di ba, airmail, tapos isang bag ng puno ng mga letters yung binabasa namin. Tapos nakasunod-sunod yon. Mga ADHD na nakasunod-sunod Yeah. Chronologically talaga. Chronological na parang ito yung reply ni mama, ito yung reply ni papa. Yeah. Magkaano sila. So parang umabot sa point na parang sinabi ni papa dun sa letter na parang hindi na rin tayo bumabata. Parang patanda na rin tayo. Dinerecho niya. Nasa dugo. Dinerecho niya na parang sabi niya, ikaw na natin to, na parang mag-build na tayo ng family. Tapos, Pero that was after 2 years. Okay. Pero sa kanila, sobrang bilis na nun. Sobrang bilis sa na nun. bagay.
sobrang bilis na ng 2 years kasi parang ang thinking nun kailangan mo pang yung ligaw-ligaw, uso pa kasi nun, tapos inabutan pa niya yung mag-aara na talaga. Yung sa may banggerahan, tapos tutugdugan ka ng lalaki, nandun siya. May mga ganun pang ganun. Samantalang ngayon may mga babae na or may mga nasa relationship na hindi, kasi masyadong modern na yung era ngayon eh. So, Equal lang nga daw, di ba? maraming naniniwala ngayon na parang, anong tawag dito? Parang hindi na-define ng time ng relationship niya yung love, ganyan-ganyan. So, Kasi may biglaan eh. merong 5 months pa lang, kinakasal na sila, tapos merong galing ng long-term relationship, tapos nung Biglang nagkaroon may ng bago, nakilala kinasal agad. na agad. Di ba may mga ganon? Minsan nabibigyan pa ng judgment na, ibig sabihin hindi mo minahal sobra yung tagal mong relationship kasi bigla ka nagkaroon ng bago, may nakilala kang bago, and yet bigla mong kinonsider. Family agad, di ba? Let's be honest, minsan kasi yung thinking natin is, yun nga, di ba, hinahanap natin yung kaswak din kasi natin. Kaya nga sinasabi na trial and error yung nagiging sistema kasi it's really against all odds yung mismo nagiging sistema. But, ito yung isang patunay din yan eh. Kung binanggit mo, Brian, regarding dun sa naging, paano yung naging ganap nila noon. But let's be honest as well, na noon kasi automatic ang thinking or ang buhay ng isang babae. Una, mag-asawa. Pangalawa, mag-anak. At pangatlo, alagaan buong pamilya. Di ba? But, yung current generations ngayon is parang ang daming babae na yung hesitant. Di ba? So, ang tanong ko, ano yung nagbago? Ano yung nagbago from that, sabihin natin, tumakbo yung generations. Pero, ano yung tingin yung pinaka naging factors nitong changes na to? Alam niyo ba, ever since, si mami nagugulat sa akin kahit nung high school ako, tapos senior high, open or vocal ako sa kanya kapag sinasabi ko na pangarap ko talaga maging nanay. As in, nagugulat sila. Hindi ka man lang nangarap yung maging teacher, doktor? Hindi, yun nga eh. Isipin nyo guys, ang course ko ay accountancy. So, pwede mo naman sabihin na, anong pangarap mo? Pangarap ko maging CPA, pangarap ko yung mga ganun bagay. Tapos, actually hindi, sinabi ko siya kay tapos ang sabi niya sa akin, Bleep. Bleep. Tapos ang sabi niya sa akin, alam mo ba, sinabi ko yan kay mama na sinabi mo sa akin, pangarap mo maging nanay. Tapos sabi sa akin ni mama, magbabago pa yung isip mo kasi bata ka pa, bla 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 bla. Ganun din yung sinabi sa akin ng nanay ko. So parang nagkaroon ako ng frustration na hindi ba pwedeng maging pangarap yung maging nanay? Kailangan ba kapag nangarap ka, kailangan title, kailangan yung marangyang buhay, parang, so meron akong friend, TAC member siya, na may pamilya na siya, tapos nag-open up ako sa kanya, sabi ko, Ate Marie ba yun, na mangarap ako na maging nanay? Parang sobrang babaw ba nun? Sobrang, hindi ba siya acceptable as pangarap? Kasi parang dumating ako sa point na, nag-doubt ako sa sarili ko, kasi nandun ako sa point na wala akong direction na naisip na mapuntahan. Kung gusto ko bang i-pursue yung pagiging CPE, ano ba yung career na gusto kong puntahan. Eh, wala yan. Naisip ko lang gusto kong magkaroon ng pamilya eh. Tapos sabi niya sa akin, alam mo hindi. Kasi bihira lang yung babae na nangangarap maging nanay. Kasi ngayon, halos karamihan sa ngayon, ayaw nilang maging nanay. So, bihira sa mga babae ngayon na gustong maging nanay. At bihira sa mga babae na gustong maging nanay is binibiyayaan ng anak. So, the moment na pinangarap mo na maging nanay ka, tas maraming mga kababaihan na gustong maging nanay pero hindi sila binibayayaan, parang it's a blessing, sabi niya sa akin. Tapos, hindi nagbago yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Gusto ko pa rin talaga maging nanay. Pero, syempre, sa buhay ngayon, naisip ko, there are 3 factors bakit nga naman na yung mga kabataan ngayon is hindi na gusto yung magkaroon ng anak ng at this age. Alam mo ba ang target kong magkaanak? 26. Promise. Ganun ko kagustong magkaanak kasi
sinabi ko, ayoko na, tumuntong ako ng 30s na wala pa akong anak. Kasi ang hirap na ng buhay ngayon. What more in the future kapag 30s wala ka pang anak. Pero ngayon, na nasa 20s na ako, nakita ko na parang naging eye-opener sa akin yung nangyayari ngayon. First of all, yung economic shift. Sobrang hirap ng buhay ngayon. Kahit sabihin mo na, madali lang sabihin na gusto mong mag-anak eh. Pero kasi kapag nandun ka na, kahit sabihin mong ready ka na, yung financial struggles, emotional, lahat ng nal. 'Di ba? Ang hirap. Pangalawa yung childhood traumas. Isa sa mga dahilan kung bakit feeling ko ayaw na ng mga kabataan ngayon magkaanak is nakikita nila kung anong nangyayari inside their homes. Kasi if they were born inside a home where it's filled with love or filled with kinds of good things na makikita nila para ma-inspire sila na magkaroon ng family in the future, gugustuhin nila. Pero kapag lumaki sila sa environment na parang, ano ba yan? Parang looking at this, parang ayoko nang magkaroon ng pamilya kung ganito pala yung ibig sabihin ng pamilya. Yon. Kasi dami ko din naririnig ng mga ganong stories eh. Pero syempre, hindi ko naman dyan na-generalize lahat. Pero feeling ko, isa din yun sa mga rason. Pangatlo, wala na masyadong nagpa-plan na magkaanak is because na bukas na yung isip ng mga kabataan ngayon with regards to sex education. Kasi before, sa mga panahon ng mga parents natin, wala namang nagtuturo sa kanila kung paano yung paano gawin yung ganito na hindi ka magkakaroon ng anak, na yung unplanned pregnancies, 'di ba? Wala, I mean, may pinag-aaralan lang yung anatomy, pero Yes. the anatomy itself, but not literally kung ano yung dapat nagiging do's and don'ts nung mismong nagiging sistema tungkol dun sa usapin na yan. Kaya kahit ayaw nilang mag-anak, kung nandyan na, wala na silang Wala na. choice. Wala namang Kasi gagawa. let's be, isa to sa mga katotohanan lang din, na the more na binibigyan mo or hindi na bibigyan ng linaw sa mga kabataan, yung isang bagay o yung isang topic, mas nanggigigil yung curiosity nila na alamin. Aalamin nila yun on their own. At yun yung nagkakaroon ng problema. Kasi hindi na nakakapasok yung guidance na dapat nandoon ang magulang, ang eskwelahan, ang mismong gobyerno. Kasi kung laging magkakaroon at bibigyan ng rason na that topic is against dun sa mismong time ng mentality ng bata, lagi nyong hindi matatakbuhan na may isang minor de edad na hindi pa dapat nagkakaroon ng ganyang responsibilidad. Pero bumibilang sila ng bumibilang. Those were the days nung mismong times ko. Mismo na ang naging sistema, 12 years old, 13 years old, 14 years old, nagkakaroon. Literal. Dati yung problema natin, teenage pregnancy. Literally. Ngayon, low birth rates. Di ba? Yun yung Pero nagiging actually, problem eh. meron akong nabasa na article from Mm-mm. OCA na parang nag-spike daw this year yung teenage pregnancy natin ng 58%. Kalahati. So parang, alam mo yun, parang pinoproblema ng gobyerno natin yung low birth rate natin, na developing country pa lang daw tayo, pero parang natutuwa pa daw yung mga tao na bumababa daw yung birth rate somehow. Pero kasunod nun, kaakibat nun yung isa namang data na dumadami naman yung natin, mga teenage moms natin. And nakakalungkot lang din pag nakita mo sa social media, maraming mga contents na hindi naman sa nagsaside doon sa ganung punto. Kumbaga parang na-overhype siya. Alam niyo yung kantang yun. Baka copyright tayo, pero alam niyo yun. Di ba? Parang papunta kasi siya sa tolerant. Ewan ko ba? Tolerant. Nagiging tolerant na ang tao sa ganun na hindi dapat. Tapos aabot tayo sa punto na yung mga babaeng papunta pa lang, yung mga bata nating kababaihan, papuntang womanhood, parang, alam niyo yun, nakukulong sila sa sitwasyon na hindi nila alam kung
tama ba yung tinatahak nila? Kasi yung mismong mga taong nakakatanda sa kanila is walang capability to educate not only yung mga kababaihan themselves, but syempre, yung mga counterpart nilang kalalakihan. Kasi hindi naman yan makakabuo kung wala yung mga lalaki. Sabi nga nila, di ba, protect your daughter, educate your son. Kasi it takes two to tango. Ang pagiging nanay naman, hindi naman siya, I mean, biologically speaking, hindi siya magagawa ng iisang tao lang, di ba? So parang nakakalungkot na ganun yung nangyayari. Kasi ngayon, bakit parang emotionally pagod na yung mga modern women natin ngayon? Or kahit anong generations man ng babae yan, do you think nakakadagdag ba yung social media? Or mas nakakapagod lang yung pressure to become independent? Siguro babalik tayo doon sa point na bago natin ipasok yung social media na pagod na yung babae physically, emotionally, tapos makakita niya pa sa social media na ang daming sort of things na hindi mo maintindihan kasi sobrang stimulating nung mga kaganapan. Like pag nakakita kasi ng content ng halimbawa, isang mom na vlogger, kumbaga maraming mga suggestions, maraming mga or okay lang naman yun, pero maniwala man sa hindi, maraming maraming implication yun or marami yung effect sa isang nanay, lalo na pag pa-start pa lang siya. Ano ba yun? Nabother ako. Sige, go. Ano ba yun? Natawa minangangaga. Hindi, so kumbaga parang kunyari, si Easy ay isang bagong pa lang, nanay pa lang siya, naghahanap siya ng mga bagay na makakatulong sa kanya sa motherhood. So parang doon pa lang, marami na siyang nakakitang mga contents na makakapagpabago or makakapaghubog ng pamamaraan niya kung paano siya magiging nanay. So kumbaga, hindi na lang siya about sa social construct, more on yung pagiging nanay ng isang babae pag umenter ka ng motherhood. Na na siya, parang nasi-shape na rin siya ng kung ano yung nasa social media. Hindi lang about sa content about motherhood itself, but yung mga makikita mo sa social media ngayon, mga balita, current events na mapaisip ka, sabi nga ni Ate MJ kanina, parang in a contemporary world, parang feasible pa ba maging nanay, or parang kasi nga dumadami nga yung yung mga gustong mag-parents na lang, 'di ba? So parang Rich Rita Ninang. So alam mo 'yon, yung social media parang downpour na siya ng mga contents na mapapaisip ka talaga sa decision making process mo na sa social construct pa lang, litong-lito na yung girl kung ano ba yung tatahakin niya. Dagdagan mo pa ng mga ng social media. So marami ng considerations na tinitake na parang hindi ka na makabalik sa ano ba talaga yung gusto ng babae. Ano ba talaga yung gusto niya sa sarili niya? Anong gusto niya sa katawan niya? Anong gusto niya sa sistema niya? Ayun. So parang too much information to take. Kumbaga sa hindi totoo na yung social media or yung mga babae takot about the social media itself. Lalo na din sa mga babae, dumadami yung mga babae nag-vent out mismo sa social media, di ba? Or nakikita natin kung paano na-burn out yung mismong mga iba't ibang klase ng kababaihan natin. So, because of what you said, it just shows that yung social media didn't really destroy the motherhood. Dun sa mga bawat babae na gusto pa lang din maging ina, sa mga babae na ina na, sa mga babae na nandun pa lang sa process ng pagiging ina. Hindi na destroy ng social media. Na-expose lang yung mismong realities ng bawat life, ng bawat tao na gumagamit lang din ng social media. Kasi kung totoo sinabi nga ni Izzy, di ba? Karamihan ng babae ngayon takot na nga.
pinaka-consider nila is, hindi ko na nga kinikilala yung true love eh. Hindi ko na rin kinikilala yung idea ng mismong pagkakaroon ng relationship man lang. Kasi takot na sila sa relationship at all. Feeling ko, before you accept the marriage, you have to talk about building a family together. Kasi baka mamaya magkaiba kayo ng ine-expect sa relationship. And I think one of the reasons bakit pagod yung mga babae, kasi lahat naman, babae yung nakakatanggap. Physical, emotional, financial, syempre sa May tulong yan. may tulong yan sa lalaki. Pero most na kailangan talaga ng support is babae yung may kailangan. Kasi halos lahat ng mothers, sila yung nagkikerry ng mga mas mabibigat na burden sa isang pamilya. Kasi yung role ng isang ama, madaling magawa ng paraan eh. Pero kasi sa babae, sa mothers, mahirap yun kapag mag-isa lang siya. Kapag hindi niya na-feel na meron siyang emotional support or overall well-being support sa isang nanay, yun yung sa tingin ko mas mahirap. Kasi bilang babae, mahirap na nga eh. Pagdalaga ka. Kasi ang dami mong nararamdaman, ang dami mong kailangan gawin. Monthly periods, monthly cramps, tapos yung yung unstable emotional roller coaster mo. So what more kapag naging nanay ka na? Kasi mas madami ka ng kailangang isipin na responsibilidad, mas madami ka ng kailangan na isipin na, alam mo yun, na mafe-feel mo na hindi lang, kapag lahat ng desisyon na gagawin mo, lahat ng desisyon na iisipin mo sa bawat araw-araw, bawat sa oras, laging nasa isip mo, ano bang makaka-affect sa anak ko? Kasi nanay ka eh. Si Bea Bores, nakakita ko yung interview niya recently. So, syempre, di ba single mom siya? Tapos, nasabi niya na, during nung pregnancy niya, na-hurt siya kasi yung father ng child niya, parang, alam niya yung address ko, pero Miski Fruits, wala akong natanggap. During those pregnancy, kasi bata pa siya eh, she's still young, kasi 20s pa lang siya. Tapos, hindi lang naman, parang sa part niya, hindi lang naman ako yung gumawa nito eh, pero bakit parang ako lang yung Ba't mag-isang... naiwan ako mag-isa? Yes, parang bakit ako lang yung mag-isang nagsasuffer, ako lang yung mag-isang ganyan-ganyan, tapos gets ko naman na hindi pa siya ready. Pero ang naisip ko, pero what about you? Hindi siya ready, pero mas lalo ka na. Kasi ikaw yung nagkikerry ng child eh, di ba? Hindi lang yun eh. The moment na merong sumibol dun sa sinapupunan ng isang babae, family na yun eh. Yes. Pamilya na agad yun. At yung babae, hindi pa man din nandoon yung lalaki sa picture. Yung babae, bit-bit niya na yung pamilya. Yes. Di ba? Tas- Yung cycle pa lang nung pinagdadaanan ng babae. For ilang months, Di ba? Ang natuwa nga ako doon sa sinabi ni Bea Boris is, alam mo, during those pregnancy period, ang daming rason para maging depressed ako, malungkot ako. Pero I'm carrying a life inside me, sabi niya. So, kailangan maging happy ako kasi kung ano nararamdaman ko, yun yung nararamdaman ng baby ko. So, that's one of the examples na bilang nanay, bilang isang ina, bawat desisyon na gagawin mo, kailangan mong isipin kung anong effect nun sa anak mo. Hindi, iba siya sa pagiging tatay. May struggles din yung pagiging isang tatay. Pero kasi kapag nanay ka, direct yung relationship mo sa anak mo kasi sa'yo siya galing eh. Sabi nga, di ba, pinagbuhol tayo mismo yung loob natin. Buhol yan umpisa pa lang. Kaya nga, di ba, sinasabi nga, hindi pwedeng baliwalain lagi yung pagiging isang ina. Kumbaga dun sa tanong ko kanina, kung nakakatakot ba ngayon yung pumasok sa isang relationship, tapos dun sa binigay mo pang kwento kay Bea Bores mismo, I don't think na may takot. Right now, all I can say is women are not really scared about the thing called love. Yes. They're just scared of carrying everything alone. When in fact, hindi lang naman sila yung gumawa nun mag-isa. Yun yung point.
'Di ba? Yun yung pinaka-point doon eh. Hindi natin to hindi naman tayo napitikan lang mismo ng ng kamay natin and then that's it. Yan na. And I hope Thanos. nagawa ko, 'di ba? Hindi ganoon eh. 'Di ba? Kaya nga yung parang ang nagiging point dito is men become fathers mismo. And then that's it. Yes. But women are expected to become martyrs because of those struggles, because of those line ng pinagdadaanan nila. Kasi mula umpisa, pagod na ang babae sa mismong pinagdaanan niyang journey. Yung fathers, yung ama kasi ang lalaki ine-expect na natin yun na sa isang pamilya pag pumasok siya, magiging ama siya, magpapakaama siya. Pero ang babae hindi matatapos yun sa tinatawag lang na ina lang siya. Tsaka yung mga ngayon, di ba? Kunwari kapag broken family, naghiwalay yung parents. And ang ina-expect lang sa mga tatay kapag naghiwalay yung parents is financial support. Pero syempre kapag bata pa yung anak, di ba, pag minors, nasa side ng mother, nasa mother siya. So, ang ina-expect sa mga nanay is more than financial. Yeah. Kahit nagbibigay sila ng financial support, ina-expect pa rin sila na alagaan yung anak, isusuportahan ng ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Unlike sa father, ina-expect mo lang financial support lang. Parang ang layo ng sukatan. Ng parang, ano yung sukatan ng pagiging mabait or parang magaling na tatay? Sobrang layo niya sa sukatan ng pagiging isang mabuting nanay. Na parang yung mismong society, ito yung dinidikta niya eh. Na ang dami pinagdaanan mula sa pagiging maliit na bata ng isang babae hanggang sa naging adolescent siya, naging naging preteen na siya, tapos naging young adult. Kumbaga, ang dami niyang pinagdaan ng prejudice, stigma, and all na yun talaga eh. Hindi mo masisisi yung iba na di nila maiisip na maging nanay, but sabi mo nga, parang brave enough yung mga babae na pinapangarap talaga nilang maging nanay sila. Kumbaga sa madalas hindi naman ang kinakatakutan ng babae, hindi yung pregnancy eh. Yung pagkawala mismo ng sarili nila right after. Kasi ang iisipin mo, hindi na ako mag-isa eh. May isa na akong buhay ulit na kailangan intindihin. Paano na to? Napapabayaan na yung sarili mo. 'Di ba? Kaya nga 'di ba, may pangarap pa ba ang isang babae right after niyang maging isang ina? May personal pa ba siyang pangarap? I think yan yung healthy. Mm. Papasok ako dun ulit kapag sa sinabi ko na it's good to have a supportive partner. Kasi kapag supportive yung partner mo, tapos dalawa kayong nag-give ng effort para maging isang mabuting mga magulang, kahit hindi naman perfect, kasi wala namang perfect na asawa or magulang. Pero kasi, kapag nandun ka sa isang relationship na papalaki nyo ng maayos yung mga anak nyo, doon papasok na yung sinasabi na hindi mo mapapabayaan yung sarili mo bilang babae. Kasi kapag meron kang partner na susuportahan ka sa pagiging motherhood mo, hindi ka niya hahayaan na haggard ka, na hindi mo na, syempre nung dalaga ka, nagpapanails ka, nagpapasalon ka, tapos nung naging nanay ka, nawala na. Kung magiging mabuti talaga yung partner mo, magiging supportive yung partner mo, hindi ka niya hahayaan na mawawala yung nails mo kada week or kada month. Alam niya pa rin yung halaga ng me time na tinatawag. Yes. Tsaka susuportahan ka niya na hindi mawawala yung kung ano ka before ka maging mother. Kung kunwari na-insecure ka kasi yung body shape mo nagbago, 'di ba, after mo mga anak. So, susuportahan ka niya, o sige, anong gusto mo, mag-exercise ba tayo weekly, tapos kasama yung baby, ilalakad natin, or ano yung gusto nating gawin na healthy para hindi lang sa inyong mag-asawa, hindi lang sa babae, but para din sa Kumbaga sa family nyo. dapat open yung lalaki na pag pumasok tayo dito, it becomes a journey of our family. At hindi lang yung baby yung inaalagaan nyo. Oo. Isa't isa rin. A whole family Yes. itself na siya. That's the healthy relationship. Yun yung kasi yung thinking mo hindi na nakafocus doon sa pangsarili. Kabuuan na nating lahat. Ano yung sukatan nung masasabi mo na yung pagiging isang babae mo is naging worth it. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, ang babae, the moment pa lang na nandyan siya, worth na yon. Lahat ng tao may worth. Kaso madalas lang talaga,
natitaken for granted lang siya kasi mali yung konsepto natin kung paano natin yun mabibigyan ng halaga. So yun, isa lang masasabi ko dito sa ano natin na to, na gusto ko din, tanungin din kayo yung mga viewers namin and din yung mga followers natin dito. Kayo, for you guys, selfish ba yung generations ngayon? O mas self-aware lang sila? Comment down below. So again, before we end our podcast today, we just want to invite you everybody Yes! tomorrow. Tomorrow will... Tomorrow na ba yun? Yeah, tomorrow. Tomorrow. Tomorrow na. It's ano na ngayon? 2 a.m. na 2 pala. a.m. na ngayon. Ng Saturday. May May 9. Tomorrow may magaganap na pabut kami kay San Felipe Neri Parish, Mandaluyong. for the celebrations ng Mother's Day. And again, all proceedings ng mismong mga kikitain namin ito, ng mga ibebenta namin dito. Ano yung mga ibebenta natin, Bri? So tomorrow, Brian. Ano daw? Go lang. Hindi, so, to give you some context, ang gagawin po namin is, ang ginagawa namin ngayon is fundraising event for our TAC anniversary on August. 'Di ba last year naalala nyo, nag-outreach program kami for 9 ng kabataan, tapos nag-cake raffles kami for fundraising. So for this year, ang naisip naman namin is gumawa ng mga handmade flowers. Yan. Tapos yun yung ibebenta namin for Mother's Day tomorrow. So, bukod sa content namin na podcast na ilalabas for Mother's Day, gusto rin namin gumawa ng something special for them. So, bilhin na kayo, guys. Huwag niyo kalimutan, bigyan niyo lagi pagpapahalaga kahit napakasimpleng bagay lang ang mga ating kababaihang kakilala. Magulang, kapatid, kaibigan, tita, tito, kapamilya man natin yan. Yes. As long as, laging bigyan natin ng pagpapahalaga ang iba't ibang klase ng ina. Yes. So, sa ating mga kaina, See you tomorrow. and again, Magsa-start po yung booth namin ng 5 a.m. 5 a.m. hanggang 8 p.m. 8 p.m. So again, thank you so much. And we wanna greet all ng kababaihan ngayon ng Happy Mother's Day! So until our next podcast, see you. And don't forget to click and subscribe and always share positive vibes. Bye. Bye-bye! Ding, 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 ding. Siguro, kaya mas maraming babae ang nagdadalawang isip maging ina ngayon. Hindi dahil wala silang kayang mahalin, kundi dahil nakita nila kung gaano karaming babae ang unti-unting nawala habang minamahal ang lahat. Nakita nila yung mga nanay na pagod pero tuloy pa rin. Yung mga babaeng isinantabi ang pangarap, identity, katawan, mental health at minsan sarili nila. Kaya sa unang pagkakataon sa henerasyon na ito, may lakas na ang babae para itanong, kapag naging ina ba ako, may matitira pa ba para sa sarili ko? At baka hindi selfish ang tanong na yon. Baka yon ang pinaka-honest na tanong na kayang itanong ng isang babae sa mundong matagal nang ine-expect na ibigay niya ang lahat.